So, disposition effect. So, sa stock market, okay, sa stock market daw, itong disposition effect, ibebenta mo yung nag-double o nag-increase ng price, pero mag-i-hold mo yung mga stocks na nag-decrease in value, hoping for a recovery. So, ibig sabihin ng stocks naman, unpredictable yan eh. Pero, bababa noon, bababa ngayon, tataas sa future, meron naman mataas. Meron namang mataas ngayon, biglang bababa in the future. So, yung disposition is parang prematurely, kung ano yung mataas, yun ang bibitawan mo, at kung ano yung mababa, yun yung medyo aantayin mong makarecover. Well, ganun naman talaga yan. Kahit naman sa buhay, ganyan din eh. So, yun na nga, kaya mahirap mag-invest sa stock market kung hindi ka nag-aral about stocks, hindi ka nagtatanong about stocks. I mean, kailangan ka rin magkaroon ng crash course when you want to go to stock market. Hindi ka pwedeng basta pasok ng pasok sa isang bagay na hindi mo alam. Kasi baka ang pagkaintindi mo dun sa price is okay, kaya pwede mong bitawan, pero may mga consequences pala. So, kailangan pag-aralan mong maigi bago mo gawin itong disposition effect na to. Well, importante rin na itong disposition, hindi na naman sa stock yan eh, kahit naman sa pang-araw-araw na buhay eh, yung mga disposition natin. Minsan hindi natin mabitawan dahil pakiramdam natin hindi pa hinog. So, pag hinog na siya, doon mo lang siya bibitawan. At minsan, yung interpretation natin sa pagkahinog, medyo sablay o sala. So, yun lang po.